Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayong gabi, meron tayong magandang pag-uusapan. Ito ay nagte-trending ngayong maghapon na to. Ito ay tungkol doon sa sitwasyon na kung saan ang ating myaw-myaw na kongresista na si Francisco Kiko Barsaga ng lalawigan ng Cavite ay gumawa na naman ng eksena kanina sa plenaryo dyan sa House of Representatives. At alam naman natin na nung nakaraan na itong kongresista na to ay gumawa na ng usapin, no? Na kung saan pumasok siya dun sa kwarto ni Representative Sandro Marcos at nagpahayag na siya ay tatakbo bilang Speaker of the House at nag-alok pa nga ng posisyon kay Representative Sandro Marcos na gagawin Deputy Speaker. So naging laman siya ng balita at hanggang sa lumabas nga na medyo napikon itong ilang kagrupo niya sa partido na pinangungunahan ni Congressman Puno ng Antipolo at binalak siyang sampahan ng ethics ng complaint sa Ethics Committee. At hindi natin alam kung ano na ang status ng complaint na yan. At ngayon nga ating susuriin ang kanyang naging behavior na naman na hindi maganda na ipinakita kanina sa plenaryo na kung saan ay nilapitan niya ang kongresista habang nakikipag-usap para mayroong informal meeting do sa gitna ng plenaryo. Nakausap si Congresswoman Garin at yung ilang bang mga kongresista at siya may hawak na cellphone. Nire-record niya habang papalapit siya at kinamusta o tinawag niya si Sandro Marcos. At sumagot naman ang ating kongresista from Ilocos Norte at nagsabi pa nga ng hi Kiko at medyo maganda at formal at may respeto ang pagsagot ng Congressman Sandro Marcos dito kay Kiko Barsaga. Pero ang hindi maganda dito ay ang katanungan na ibinato ni Kiko Barsaga habang nagtatanong ay nire-record ang kanyang katanungan at walang consent, no? Dahil may usapan no? Whether it's formal or informal meeting doon sa plenaryo ay hindi tama na ibibidyo mo yung kanilang pinag-uusapan at bigla kang mapapasok at tatanungin mo na kung anong status ng kaso ng kanyang tiyuhin na si dating speaker na si Romualdez, no? Dito nilapitan nga ni Barsaga si Marcos na nasa isang pagpupulong at nagtanong na kamusta na ba ang status ng kaso ng iyong tiyuhin na si Representative Martin Romualdez, no? At kasama nga doon si Congresswoman Garin at iba pang kongresista. At habang nire-record niya yun, nagpatuloy si Barsaga sa pagkomento. Ay, ayaw sumagot, natatakot. At ito namang kongresista natin na from Ilocos ay hindi siya pinansin, tumalikod na lamang, pero si Congresswoman Garin ang siyang humarap at sinabihan siya na wag naman ganyan, boss. At hinawakan yung cellphone nitong si Congressman Barsaga. Itong gawain ito ng pag-record ay nagtataas ng agarang legal na mga katanungan. Pangunahin dito yung tungkol sa anti-wiretapping law. Alam nyo, pinagbabawal ng batas na ito ang hindi otorisadong pag-record ng mga pribadong komunikasyon.
Upang matukoy kung nagkaroon ng paglabag, tingnan natin. Isaalang-alang natin yung ilang mga kadahilanan, no? Dito sa particular na sitwasyon na nangyari kaninang hapon sa ating House of Representatives. Takil natin yung yung privacy ng communication. Pinoproteksyonan po kasi ng batas sa mga komunikasyon kung saan inaasahan ng kahit isang partido na ang pag-uusap, no, ay pribado. Kasi pag ganyan may mga private communication, dapat may pahintulot yan na hindi mo basta-basta i-record yan. Yung pag-record ay nangangailangan ng pahintulot ng lahat ng partido, nakasangkot, yung nagmi-meeting, nag-uusap. Ang kaalaman na nire-record ay hindi automatic, no, na katumbas ng pahintulot or consent ng mga taong nag-uusap. So, ganito. Kasi nangyari sa House of Representatives kung ang pag-uusap ay naganap sa isang pampublikong lugar, tulad nga ng Kongreso, kung saan walang makatwirang inaasahan ng privacy, pwedeng hindi ito ituring na isang pribadong komunikasyon sa ilalim ng ating batas. Gayunpaman, ang konteksto ng interaction ay mahalaga. Tingnan natin yung intensyon. Mahalaga kasi ang intensyon sa likod ng pag-record at ang kasunod na paggamit nito. Kung ang pag-record ay ginawa upang mangharas, mag-blackmail, o para sa iba pang illegal na layunin, maaari itong maging paglabag. Ano man kung legal na mag-record sa simula pa lamang. Sa insidenteng itong ginawa ni Barsaga, no, kay Sandro Marcos, malinaw makikita mo doon sa video na hindi nagbigay si Marcos ng tahasang pahintulot na mag-record siya. Tumalikod nga Binapakita ng video na tinangkang pigilan ni Janet Garin, si Barsaga, sa pag-record, na nagpapahiwatig na hindi bababa, no, sa isang partido ay ayaw na ma-record yung interaction na nangyari kanina. Kung mapapatunayan na nilabag ni Kiko Barsaga ang anti-wiretapping law, pwede siyang maharap, no, sa pagkakulong. Pwede siyang makulong at magmulta. Bilang isang public official kasi, maaari rin siyang maharap sa habang buhay na ganap na disqualification mula sa public office. Perpetual disqualification. Tingnan natin yung ethical na epekto, no? Kasi parang sa akin, sa personal view ko, ang pag-uugali nitong si Kiko Barsaga ay parang hindi tama. Parang wala sa wisyo, parang wala sa normal na kilos ng isang kongresista. Lalo na yung pag-record na wala namang pahintulot ng isang kongresista na si Sandro ay kakaibang kilos to Kaya nga itong si Congressman na Ronaldo Puno ay nag-initiate ng move na dapat masampahan to na reklamo sa Ethics Committee dyan sa House of Representatives. At yung kasing pagre-record na yun, no, habang nagkakaroon ng interaction do sa ilang grupo ng kongresista, ay pwedeng ituring na walang paggalang, no, at paglabag sa parlamentarong decorum. Pero yung nag-uusap yung grupo, pagkatapos bigla kang lumapit, tapos sasabihin mo, ano yung status? Nung kaso ng tiyuhin mo, ay tumalikod, ay natakot. Parang hindi normal yung behavior. O hindi talaga normal yung behavior.
So, tapos pinost niya ngayon yung video sa social media at nagte-trending ngayon. So, lalo nagpalala doon sa ethical na alalahanin natin. So, maaari itong ituring na isang pagtatangka na ipahiya o pilitin si Representative or Congressman Sandro Marcos sa publiko na potensyal na sumisira sa magandang samahan sa Kamara. So, may mukhang sabi ko kanina sa usapang batas, baka hindi nakainom ng vitamins to kaya gano'n ang inuugali. So, medyo pag bumuelta si Sandro dito, may kahihinatnan to. No? Yung insidente ng pag-record ay malamang na magpalala sa umiiral na mga issue sa etika ni Barsaga. Ang alam ko, plano ng National Unity Party na maghain na nga na reklamong etika laban sa kanya para sa nakaraang pag-uugali, kabila ang yung malalaswang mga post sa social media at yung isang garapal na pagpapakita ng kayamanan. Sana mag-prosper yung kaso na yon sa Ethics Committee sapagkat hindi natin kailangan ng isang mambabatas dyan sa House of Representatives na ganito ang pinapakitang pag-uugali. Kung bagong insidente ng pag-record ay maaaring ituring na karagdagang katibayan to ng isang pattern na to ng pag-uugali na lumalabag sa Code of Conduct ng Kamara o ng House of Representatives. Malamang na isa sa alang-alang ng komite sa etika kung ang mga aksyon ni Barsaga to or basag niya Barsaga na nagpapakita ng hindi magandang pag-uugali, mga gawaing salungat sa batas, mga ugaling kontrapelo doon sa dapat na moral na ipinakikita, yung mga kaugalian na hindi dapat nararapat nakikita ng publiko, na tumatalikod or kontra doon sa mga patakaran umiiras dyan sa House of Representatives. Nakakasama to sa imahe ng House of Representatives at sa public service. Hindi nararapat na meron tayong isang miyembro dyan sa House of Representatives na ganito ang pinakikitang ugali. So, kailangan ng ating House of Representatives na dinggin ang kaso dyan sa Ethics Committee at magpataw ng kaukulang parusa either to suspend him or remove this person from the position as a congressman.